Yun o! Good morning mga kalakwatsa. Alam niyo, madalas tayong napapadaan dito sa Marilaki Highway, no? Tapos madalas ko rin na ituturo sa inyo sa mga previous video natin na ito yung papunta ng Masungi, ito yung gate ng Masungi. Pero ano nga ba ang meron sa loob ng Masungi G-Reserve? Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Ito palang Masungi G-Reserve ay pangalawang beses ko nang pupuntahan ngayong araw. Yung unang beses na pinuntahan ko to noong 2018, nung medyo bago-bago pa siya. Ngayon titignan natin kung ano na yung development sa lugar, kung may mga structures ba na idinagdag. Ayan na, malapit-lapit na tayo. Andito na tayo ngayon sa kilometer 47. Yan, dito na yung Masungi G-Reserve. Ito na siya, dito na siya sa kanan. Bukas na kaya? Ayun, bukas na. Pasok tayo. Okay, pasok na kami. Saktong alas 8 ng umaga. Dumating na yung mga kasama natin. Kailan pa po ba yung huling beses? Ay, pre-pandemic na. Matagal-tagal na pala. Baka maligaw po kayo sa loob. Yan, so sa ngayon nagbibigay ng instruction yung tour guide namin, si Kuya Romeo. Tapos dito na daw kami mag-uumpisang umakyat. Yan, umpisa pa lang. Bato-bato na yung dadaanan namin. Isa sa 10 bulaklak na maganda sa buong mundo. At yan po yung nakadikit sa 5 piso na bago sa likod niya. Yan po yung kung tawagin ay tayabak. Tayabak po. Pwede po. Ito yung nasa ano. Carlo, ito na lang. Ay, tagong na lang kami. Oo, sige. Ano yan? Pero naman shy type yung ate mo. Ang ganda ng bulaklak ko. Tayabak daw. Ito daw yung nakalagay sa likod na ng bagong 5 piso. Ganda. Ilaw bigas. Tapos yung brown po ay huwag niyong hawakan at delikado po siya sa mata, baka makapuin ko. Di lang po hawakan. Tinik-tinik po, no? Oo. Rimbong kawe. May yan to, tinik. Hindi, tinik yan. Yun lang po maibo ang bakatin yan. Pero yung ganito naman ay hindi pwedeng hawakan. At lawit na hila. May hipag po. Hipag. Mother-in-law ka na. Go girls! Galing ni Kate. Akala ko kaya mo naman ganyan. Go, Ma'am Chela! Babalik ka na? O, baba ka. Atras na. Ito, ilang aplak na lang. Ay, apakayabang naman talaga nito, oh. Apakabilis eh. Go, Miss Bay. Nahanap ko lang yung tamang step. Ha? Ano yun? Nire-report na daw si Ma'am Chela sa monthly meeting. Ganon? Na. Go, Miss Bay! Pusa. So, pamorin. Sana ko makapit palapan. Nagka-crumbs eh. Sige lang. Sige po. Sige lang. Akit ka na.
Mr. Jard. Bakit silang nabuhan nila? So ito yung lambat, ito yung unang obstacle na dadaanan nyo dito sa Discovery Trail. Paakyat yan. Pero may detour naman yun sa gilid. Dun sa mga may fear of heights. Laking balete naman ito. Kasabihan po dito na matatanda kapag nakakita ng malaking puno ng So, ito yung famous na sapot dito sa Masungi G Reserve. Yung mga sapot na nakikita nyo sa ibang pasyalan sa Rizal, dito nila ginaya yun. Ito talaga yung original na spider web. Ay, diretso na kayo. Ayun na yung kalsada, malapit na. Yung tagpuan? Ito na yung tagpuan. ito na po yung tinatawag namin tagpuan na kung saan kung mapapansin po nyo halos wala na po dito malalaking punong kahoy. Dahil sa pinasok po ito na illegal lagi noong taon 1990s, katulad po nitong puno ng rumon, pinutol po siya ng sinso. At ito po yung mga talim na ginamit sa pagpuputol ng kahoy, kaya po siya nakasabit dito. At nung maputol po yan ito, at yan na naman po namin naman itong isang puno ng kamagong. Ito po ay 7 taon pa lang po siya nakatatanim. Matigas din po itong kahoy. Mabagal lang po yung paglaki dahil siya siksik yung kanyang laman. Tapos karamihan po ay bato. Kamagong yan. Opo. Tapos manipis yung lupa kaya mabagal po yung kanilang paglaki. At dati po noon ay wala kayo dito maririnig na huni ng ibon kundi puro tunog ng sinso. At kaya po may bilog naman dito na po tinitingnan yung logo ng Masungi G Reserve ko tawagin namin haring bato na nakapatong lang po siya sa ibabaw ng bato para siya nakaside view na corona. Oo nga. So yung logo ng Masungi Pero G dapat Reserve. ito mo siya kunin. Para... Yan o. Makikita mo yung pinakadulo doon. Corona nasa ulo mo. Yan. So dapat dito ka titingin sa bilog na to. Yan. Para kitang-kita mo sa gitna yung ilong niya. yung logo. Ayun. Diba may ilong siya. Tapos yung corona. Ayan o. Yun yung logo nasa damit ni Kuya Romeo. Ayun o. Yung logo ng bato. Galing. Ito daw yung yung puno daw na to, sinira ng mga illegal loggers. Tapos ang tansya nila itong puno, nasa 200 years old na daw siya. Ayan. Tapos 20 years after siyang maputol, hindi pa raw siya kinakain ng anay. Galing. 200 years, di lang 20. Po siya sa patag. Yan, ito naman daw yung compost fire na tinatawag nila Nagkapunan dito. ko ng damo at lupa, apayan ko sa ilalim. Depende po kung gaano kataas yung naputol kong kahoy, kung gaano kadami. Inaabot po siya ng 4 na gabi at 4 na araw na may apoy. At habang may apoy po ang pugon ay hindi dapat tulugan dahil kapag nabuta siya ay maabo. Kaya palagi na alagaan yun. At habang naluluto na yung pugon, buwababa na buwababa siya hanggang siya maging uling na siya. Sa kaas pa siya hanguin.
Ito naman yung area na tinatawag nila na Aquago. Kasi dito daw sa area na to, dito daw madalas tumambay or nagpapakita yung mga Aquago pagsapit ng 6 PM onwards kasi sila nga ay mga nocturnal. So ito naman yung ano nila, compost circle. Itong mga sanga na to, ito yung mga nahuhulog mula doon sa mga puno, no? Yung mga napuputol. Tapos ang ginagawa nila, iniipon dito sa isang lugar. Tapos ipapakain sa mga anay. Tapos kapag nabulok na siya, kinain na siya ng anay. Yun daw yung time na para gamitin naman siya sa ibang pananim bilang pataba. Tapos itong mahaba naman na to, ito daw yung yantok. Yan, sabi nung guide namin, kapag wala ka daw tubig sa trail, putol ka lang daw ng mga isang dipa niyan. Tapos makakakuha ka na daw ng isang basong tubig na manamis-namis kumpara sa normal na tubig. Ang isa din pala sa ipinagbago nitong Masungi, ito, naglagay na sila ng provided na tatapakan ng mga bisita. Pero dati, wala to. Kasi talagang ganito lang siya, lupa lang. Ayun, so ito na yung paakit ng tatay. Isa sa malalaking bato dito sa sa Masungi. Ayan. So, pahinga muna dito bago umakyat. Ayan na. Start na nating ahunin tong tatay. Yung isa sa dalawang malaking bato dito sa loob ng Masungi Georeserve. Mas marami po kayong na-hire. Balik sila din sa So ngayon nandito na tayo sa Yungib ni Ruben. Kaya pala siya Yungib ni Ruben kasi si Kuya Ruben daw ay isang park ranger. Tapos siya ay nakadiskubre nitong na to, kuweba na to. Ayan, pasok tayo. Oh, lamig. Aircon, lamig. Lamig yung mga bato. Okay. So ito na yung yung tinatawag naman nila na tatay, no? Ang sabi ni Kuya Romeo, ang taas daw nito ay 600 meters above sea level. Nakakamiss tong Masungi. Ganda. Sa ngayon naman daw, sabi ni Kuya Romeo, papunta naman daw kami nung nanay, yung pangalawang mataas na bato dito sa loob ng Masungi. Ito na yung nanay. Tara, ikutin natin.
Grabe yung lakas ng hangin. Hindi mo alam kung kailan hihina o kaya kung kailan lalakas. Kaya hindi tayo makapagpalipad ng drone. Sayang naman. Ganda sana ng ng mga view dito. So sa ngayon, nandito na tayo sa Bayawak. Ha? Ano ko alay? Kunin at tanggapin. Ano ulit mo yung patalikod? Pag-alay ako. Yan na. Dali lang. Bida tahay kasi. Sara, tawo ng tawo. Akala na. Eh? Ay, di na na-stuck siya to. Hindi na matungkol. Hindi ka mahal ni Lord. Partida, may bagsipon pa yan. Go Sir Josh. You know, wala pang tulog yan. Wala pang tulog yan. You know. You know. Ayan na, ito na yung masarap na parte ng trekking sa Masumi. Yung merienda. Ayan na, kakain na. Mas maganda ka sa umaga, ate. Bago ko kumain, tapos kanin ko itong babae. Oh, paktigas naman itong tuwalya na ito. Ayan, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong lubid. Ayan, so ngayon naman, approaching na tayo nung sawa. Ito na yung last structure para makalabas at makabalik dun sa reception area. Ayan. Ito, pag may ilaw to, nagmumukha siyang ulo ng sawa. Hindi kasi makikita ngayon kasi walang ilaw. Okay, sa ngayon ay pabalik na tayo nung reception area. Tapos inabot lang ng 3 oras yung buong paglibot natin dito sa loob ng Masumi.
tayo magla-lunch. Shoutout pala kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para muli nating mabalikan sa ikalawang pagkakataon itong Masungi Geo Reserve na matatagpuan sa kilometer 47 Marilaki Highway, Baras, Rizal. Kaya hanggang dito na lang at huwag na huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!